Gusto ko bang singilin niya may utang sa'yo? Ito ang advice ko bilang isang abogado. Simulan natin. O dumala tayo sa wag niyo dapat gagawin. Ito talaga wag na wag niyong gagawin. Yung ipopost niyo yung may utang sa inyo sa social media tapos sasabihin niyo magbayad na siya. Wag na wag niyo pong gagawin yan. Bakit po? Ibigyan ko na lang kayo ng practical at saka legal advice. Muna tayo sa practical. Kapag pinost mo yan na magbayad na siya, mahihumiliate yung tao. At pag napahiya ang tao na humiliate siya, lalo pa niyang di babayaran. Yung magkausap nga kayo ng private, di ka na binabayaran, di ba? Ipopost mo pa sa social media. Ano nga na mangyayari? Dati hindi galit sa'yo, hindi ka binabayaran. Ngayon galit na sa'yo, mas lalo kang hindi babayaran. So bakit mo gagawin nyo? So kahit nagalit ka, sa may utang sa'yo kasi tinatakbuhan ka, tinataguan ka, please wag mo siya ipopost online. O doon naman tayo sa legal. Tandaan nyo, napaka-sensitive topic po ngayon ng cyber libel. Hindi kasi natin alam kung ano ipopost nyo. Hindi ko alam kung ano ilalagay nyo doon sa post. Ngayon ang mahirap dyan, meron kayong masabi na masisira ang puri ng kapwa nyo. Hindi porket may utang ang ibang tao sa atin. Meron tayong karapatan para pahiyain sila. Hindi ko sinasabi na pag nag-post kayo, meron na agad cyber libel. Ang sinasabi ko lang, baka meron kayong masabi dyan na masira ang puri ng kapwa-tao nyo. Ano ngayon na magiging resulta niyan? Pwede tayo ma-file ng cyber libel. O kaya pag na-file tayo ng cyber libel, makukulong na ba agad tayo? Of course na. Likely baka nga ma-acquit tayo kaya ka naman nag-post kasi nga may utang sa'yo. So pwede natin i-argue na may justifiable reason, may good motive ka. Bakit ka nag-post sa social media? At kung may good motive ka, may justifiable reason bakit ka nag-post, baka nga ma-acquit tayo sa kaso. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman alam kung ano ipopost nyo. Baka magdagdag kayo dyan ng mga masamang salita, may mura pa. Magkaaroon tayo na exposure sa cyber libel. Kaya mga pagpo-post sa social media, ang suggestion ko, wag po nating gawin yan kasi wala pong magandang maidudulit yan. O doon naman tayo sa mga dapat nyong gawin. Unang-una, kailangan mahalap tayo ng ebidensya. Sabihin natin, wala namang written document na nagpapatunay na may utang sa inyo. Ano ang gagawin natin? Tingnan niyo yung mga messages nyo, tingnan niyo yung mga chats nyo kasi baka merong nakasulat doon, merong nakalagay doon na pwede natin gawin ebidensya kung magpa-file tayo sa court later on. O speaking of court, ano dapat ang gawin natin? Kapag maniningil tayo ng utang, idaan po natin sa tamang proseso. Idaan po natin sa legal na proseso. So, paano po ito? Siyempre, mag-demand letter ka muna. O ngayon, paano kung hindi nagbayad? Wala tayong magagawa. Baka kailangan natin mag-file ng kaso. O sabihin natin, nag-send kayo ng demand letter, hindi pa rin talaga nagbabayad. Ano po ang next step? Ang suggestion ko, pumunta tayo sa barangay. Kasi pag nasa barangay, baka magharap tayo, magkaroon na po ng kasunduan na bayaran ka na niya. So yun po ang next suggestion. O paano kung ayaw parang magbayad? Ano ang dapat natin gawin? Wala na tayong choice. Idaan natin sa tamang proseso. Mag-file po tayo ng kaso sa court. Ito na po sabihin ko sa inyo. If yung claim nyo does not exceed 1 million, sabihin natin 500,000 ang utang sa inyo, ang tawag po dyan, small claims case. Pag po tinawag na small claims case, mas mabilis po ang proseso. Mas mabilis po nagkakaroon ng disposition ng kaso. Bakit? Unang-una wala pong abogado dyan eh. Kapag po sa small claims case, ang magkaharap lang po, ikaw, yung creditor, at saka kalaban mo, yun dito. Kayong dalawa lang po ang paghaharapin dyan at magkakaroon po ng resolution after ng mga hearings. Wala pong lawyer na kasama unless yung lawyer yung creditor o yung lawyer yung debtor. Kung hindi naman po, kayo lang ang mag-uusap talaga dyan, mga private citizens. Wala pong problema. Mas simple po ang disposition ng kaso. So ulitin ko po to summarize everything. Ano dapat ang gawin nyo kapag merong may utang sa inyo? Unang-una, huwag kayong pupunta sa social media. May sira lang po ang mga remedies nyo. Pangalawa, manghalap ng ebidensya. Pangatlo, idaan sa tamang proseso ang pagkolekta ng utang. Pag po natin gawin sa social media, gawin natin sa tamang proseso.